Sa Tondo makikita ang Manila North Harbor Port, ang northern half ng Port of Manila na siyang nangungunang seaport sa Metro Manila at sa mga karatig nitong lugar. Dito din matatagpuan ang Smoky Mountain, isang landfill na nagbigay ng trabaho sa libo-libong mga tao noong 1960 hanggang sa isara ito noong 1990. Ang nasabing dam site ay nagsilbing simbolo na ng kahirapan kahit pa nga 2 dekada na itong isinara. Ang lugar din ay ang may pinakamataas na naitala na crime rate sa buong Metro Manila. Ang kwento po natin ngayon ay tungkol sa katawan ng isang bata na natagpuan sa loob ng maleta na lumulutang sa Isla Puting Bato sa Tondo noong 2007. Ang kaso ay isa sa mga naging controversial na kaso dahil sa naging pagkakakilanlan ng biktima na nagbigay ng labis na challenge sa mga investigador. Samahan niyo po akong balikan ang kaso ni Geraldine Dindin Palma noong 2007. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. August 16, 2007 ay lumabas sa headline ng mga balita ang natagpuang katawan ng isang bata sa loob ng isang maleta na lumulutang sa breakwater ng Isla Puting Bato sa Tondo, Manila. Ayon sa report, ang maleta ay nakita ng 2 batang lalaki na nangangalakal sa lugar. Nang kanilang buksan ay tumambad sa kanila ang isang wala ng buhay na bata na nasa kalunos-lunos na kalagayan. Nasa advanced decomposition na ang katawan nito at may nakapulupot na electric cord sa kanyang leeg. Kaya naman ay blanko ang kapulisan sa pagkakakilanlan ng biktima. Pansamantala nila itong inilagak sa funeral parlor sa Manila. Sa pagkalat ng balita, ay 2 pamilya nagtungo para kilalanin ang bangkay. Una na dito ay ang pamilya ng mga Palma na galing ng Pasig City. Ayon sa pamilya, ang 7 years old na anak na si Geraldine Palma o Dindin ay nawala noong August 11, 2007. Ayon sa ama nito na si Ginoong Gary Palma, ay umuwi ang anak na si Dindin at yaya nito na si Marites Untog galing sa tutorial school sa isang branch ng Kumon sa Riverside Village sa Pasig City. Matapos ang isang pinutong pagpapahinga, ay nakita niya na niyaya ito ng kanyang yaya na lumabas ng bahay ng ganap na 1:00 ng hapon. Ayon dito ay panatag naman siya dahil sa kasama nito ang yaya na si Marites. Iyon na ang huling oras na nakita niya ang anak na si Dindin. Nang ganap na 3:00 ng hapon ay nakatanggap siya ng tawag mula sa hindi nagpakilalang caller at sinabi nito na hawak nila ang kanyang anak at humihingi ito ng 10 million pesos na ransom money. Noong una ay hindi siya naniwala kaya naman agad siyang umuwi ng bahay para tignan ang anak. Ngunit nabigo siya na makita ito doon, ganun din ang yaya nito. Nagtungo siya sa security guard sa subdivision at nagbaka sakali na nakita nito ang anak, ngunit hindi rin nito nakita ang anak na si Dindin. Nagtanong-tanong din siya sa mga tao sa loob ng subdivision at pinapakita sa mga ito ang larawan ng anak na si Dindin, ngunit bigo siya na makita ang anak. Kaya naman nagdesisyon na siya na i-report ang pagkawala nito sa mga pulis. Pagkatapos nito ay muli siyang nakatanggap ng tawag mula sa sinasabing kidnapper at sinabi nito na bakit siya nagpunta sa mga pulis at tinakot siya ng mga ito na papatay ng kanyang anak. Ilang mga tawag pa ang natanggap niya mula sa mga kidnapper at dahil sa hindi niya alam kung saan kukuha ng halagang 10 milyon ay nagawa nito makiusap sa mga kidnapper at makipag-negotiate. At sa 4 na araw ng mga negotiation ay nagkasundo sila sa 245,000 pesos na ransom money, kapalit ng buhay ng anak na si Dindin. August 14, 2007, ang araw na napagkasunduan para sa pagbibigay ng pera. Nagawa pang muling makipag-coordinate ng pamilya Palma sa mga pulis at dito na nga nabuo ang plano para sa isang entrapment operation. Sabay nilang tinungo ang FTI sa Lower Bicutan, Taguig City, ang lugar na sinabi ng mga kidnappers kung saan dadalhin ni Mr. Gary Palma ang pera. Ngunit lumipas ang mga oras at unti-unti nang binalot ng kadiliman ng paligid ay wala pa ding tawag na natanggap si Mr. Gary Palma mula sa mga kidnapper.
Hanggang sa sumapit ang 2:00 ng madaling araw at niyaya na siya ng mga kapulisan na umuwi na. Noong una ay nagbatagas pa ito at nanindigan na mananatili dahil sa maaaring nasa paligid lamang ang mga pakay. Ngunit nang huli ay pumayag na din siya at umuwi na ng bahay. Sabi, uwi na ko dahil antok na kami. Sir, hindi date to ha. Sabi ko, anak ko to Hindi ako alis dito. Gusto nyo, kayo nang umuwi. Ako hanggang dito lang ako. I'm so close to my daughter. I don't want to be anywhere else in the world. I'm so close to my daughter. This is Taguig. I don't know where the cell site is, but I'm... Mula noon ay hindi na siya nakatanggap ng tawag mula sa mga kidnapper ng anak. Hanggang sa mapanood nila sa headline ang katawan ng isang batang babae na nakita sa loob ng maleta, Isla Puting Bato sa Tondo. Isa pang pamilya na nag-claim ng katawan ay ang pamilya Salvatierra ng Tondo, Manila. Ayon kay Ginang Julieta Salvatierra, ay huli niyang nakita ang anak na si Jesseline noong August 2, 2007. Hinatid niya umano ito hanggang sa makasakay ng sidecar papunta sa eskwelahan. Hindi niya alam na yun na pala ang huling sandali na makikita niya ang anak. Dahil ng ganap na tanghali ay hindi na ito nakauwi ng kanilang bahay. Nagsimula na silang kabahan nang sumapit pa ang 1:00 ng hapon at wala pa din ang anak. Kaya naman nagsimula na silang magtanong-tanong sa kinaroroonan nito. Ngunit bigo sila na matagpuan si Jesseline. Kaya naman ay nag-file na sila ng missing person report sa tanggapan ng kapulisan. Ilang beses na rin umanong nagpabalik-balik si Aling Julieta sa kanilang opisina pero walang balita sa anak na si Jesseline hanggang sa mapabalita ang pagkakatagpo ng katawan ng isang batang babae sa Isla Puting Bato. Agad na nagtungo ang kanyang asawa sa funeral parlor para makita ang katawan, ngunit ayon dito ay malayo ito sa kanilang anak na si Jesseline. Para kumpirmahin ang sinabi ng asawa, ay sumunod na nagtungo si Aling Julieta sa morgue at ayon sa kanya ay malakas ang kanyang pakiramdam na hindi ito ang kanyang anak. Kaya naman ay umuwi na sila at hindi nila kinlaim ang katawan. Ayon sa report ay ilang beses pa na nagtungo ang mga pulis sa bahay ng mga Salvatierra para muling tignan ng mga ito ang katawan. Ngunit nanindigan naman ng mga ito na hindi iyon ang kanilang anak na si Jesseline. Nang muling makita ng asawa ni Gary Palma na si Ginang Filma Estravela ang katawan, ay sinabi nito na ito ang kanyang anak na si Geraldine dahil sa nunal nito sa kanyang ulo at sa likuran ng kanyang torso. Kaya naman ay agad nilang prinoseso ang kailangang mga papeles para maklaim ang katawan. Nagduda pa nga sila dahil sa ginawang pagmamadali ni Gary Palma para maklaim ang katawan ng bata, ganung hindi pa natatapos ang investigasyon. 10 araw matapos na matagpuan ang katawan, ay nailibing ito noong August 26, 2007 sa Manila Memorial Park sa pamamahala ng pamilya Palma. Subalit hindi dito nagtatapos ang kaso at ang tanong kung si Geraldine nga ba ang nasabing katawan. Nag-focus ang investigasyon sa batang si Dindin Palma. Nagkasawa ng malawakang manhunt para sa kinaroroonan ng yaya na kasamang nawala ng bata na si Marites Untog. Sa pagtatapos ng buwan ng Agosto ay isang pedicab driver na nagngangalang Ronald Tala ang lumutang. At ayon sa kanya, noong gabi ng August 13 ay isinakay niya ang 2 lalaki na may dalang maleta papasok sa Isla Puting Bato. Ang nasabing mga lalaki ay kinilala nito na sila Rafi Nipa at Joey Igos. Nagawang maaresto ng mga pulis si Rafi Nipa sa Purok 3 sa Isla Puting Bato, ngunit itinanggi nito na may kinalaman siya sa pangyayari. Ayon sa kanya, ay totoo na sumakay siya sa nasabing pedicab, dala ang isang maleta, ngunit damit umano ang mga laman nito. At ayon din sa kanya ay kulay itim ang kanyang maleta na dala at hindi dark green na siyang nakita na may lamang bata. Ayon din dito ay pinahirapan siya ng mga arresting officer para umamin siya sa krimen. Wala po talaga akong alam bro, ni isang kusing po, wala po talaga akong alam bro. Kasi po, may dala-dala po akong bag, pero iba po yun sa pinaglagyan ng bata, iba po yun. Yung dala-dala ko pong bag, laman po yung mga damit. Dahil dito, ay iniutos ng Office of Manila Prosecutor na pakawalan ito dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya na magdidiin dito sa krimen. Ayon kay Rafi Nipa, siya ay pinakawalan dahil sa recommendation ng Commission on Human Rights. Sa kanilang paghahanap sa mga suspect,
ay naaresto nila ang isa pa sa mga tinurong person of interest na si Ramel Jorico. Sa pagkakadakip kay Jorico, ay umamin ito sa naging partisipasyon sa ginawa nilang pagpatay sa batang si Dindin. Ganon din ang naging testimonya ng kinakasama nito na si Norberta Legado. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay noong August 13, 2007, ng bandang alas 7 ng gabi, ay hinanap niya ang kinakasama para yakagin na kumain ng hapunan. Nagulat siya nang makita ito, ngunit natagpuan niya ang mga ito sa isang mabatong bahagi sa islang puting bato, at dito ayon sa kanya ay nakita niya na ginagawa ni Joey Igos ang bata habang nakatayo sila Ricardo Bohol, Henry Tisado, Rafi Nipa at ang kinakasamang si Jorico. Matapos ang halinhinang ginawang panggagahasa sa bata, ay sinakal ng mga ito ang bata gamit ang electric cord bago inilagay sa maleta at itinapon sa dagat. Dahil dito, ang mga akusado ay sinampahan ng kasong pagpatay at panggagahasa sa Manila Prosecutor's Office. Sa ginawang pag-iimbestiga ng NBI, ay may mga detalye ng kaso ang nakaagaw sa kanilang pansin. Una na dito ay ang physical features ng katawan na nakita sa Isla Puting Bato. Ayon kasi sa report, ito ay may haba na 4 feet, malayo sa taas ni Dindin na 3 feet at 10 inches lamang. Di hamak na mas malapit ito sa batang si Jesseline na may taas na 4 feet at 4 inches. Napag-alaman din nila na ang mga palma ay nakatira sa Pasig City, malayo sa lugar kung saan nakita ang biktima. Samantalang ang pamilya Salvatierra naman ay nakatira sa Tondo, kung saan natagpuan ang katawan. Isa pang nakaagaw ng kanilang pansin ay ang pagkahilig ng batang si Jesseline sa ponytail, na siyang ayaw ng batang si Dindin, at ang bangkay na kanilang nakita ay naka-ponytail ang mga buhok. Dahil sa mga nasabing circumstances, ay ipinag-utos ng NBI ang muling paghukay sa labi ng bata, na pinayagan naman ng pamilya Palma noong September 24, 2007. Nahirapan pa ang NBI dahil sa ang katawan ay na-degrade na ng formalin. Sa ginawang DNA testing ay unang isinailalim sa DNA ang ama ni Dindin na si Gary Palma. Ngunit sa paglabas ng resulta ay hindi nag-match ang DNA nito sa sample na nakuha sa katawan. Sa pangalawang pagkakataon ay nagsagawa sila ng DNA analysis sa ina ni Dindin na si Felma Estravela. Ang DNA ay ginawa ng International Commission on Missing Person na nakabase sa Sarajevo, Bosnia. At sa nasabing result, finally, ay nagmatch ang DNA ng nakuhang sample sa katawan kay Mrs. Felma Estravela. Dahil dito ay official nang kinilala ang biktima na ang 7 years old na batang si Geraldine Dindin Palma. Samantala inamendahan naman ang kasong pagpatay dahil sa lumabas sa ginawang autopsy sa katawan ng biktima na ito ay hindi nakaranas ng panggagahasa. Sa paglabas ng resulta ay muli nang umusad ang kaso. Pansamantala kasi itong nahinto dahil sa naging katanungan sa pagkakakilanlan ng katawan. Ayon kay Special Investigator Darwin Francisco, sa mga naging salaysay ng mga suspect na una nang naaresto ay nag-issue ng warrant of arrest ang Manila Regional Trial Court Branch 43 laban sa una nang nahuling suspect na si Rafi Nipa noong January 9, 2011. Ayon sa Manila Police Division Warrant Section Chief Inspector Ilyas de Matera ay wala na si Nipa sa Tondo, kaya naman ay naging subject ito ng isang malawakang manhunt. Ganon din ang yaya ni Geraldine Palma na si Marites Untog. June 2012, matapos na makatanggap ng report na nasa Tondo ang hinahanap na suspect na si Rafi Nipa dahil sa tinulungan umano nito ang pamilya na nasunugan. Agad nilang ikinasa ang isang entrapment operation at dito nga ay naaresto nila ang 30 years old na si Rafi Nipa. Siya ay nahuli sa ginawang anti-crime drive sa Isla Puting Bato sa Tondo na isinagawa ng Manila Police District Station 2 na pinangunahan ni Senior Inspector Roberto Manguera. Ang mga sospek ay sinampahan na ng kasong pagdukot at pagpatay sa batang si Geraldine Palma at kasalukuyan pa ring dinidinig ang kaso sa hukuman. Samantala, nanatili namang blanko ang kapulisan sa kinaroroonan ng yaya ni Geraldine na si Marites Untog. Ayon sa pamilya nito ay hindi rin nila alam kung nasaan ito.
Hindi umano nila alam na namasukan pala ito ng yaya sa Manila. Noong August 14 ay nakatanggap sila ng tawag mula sa di kilalang tao na nagsasabing wala na umano ang kanilang kapatid na si Marites Untog. Sa naging panayam naman sa pamilya ni Geraldine ay tila hindi sila desidido na ang mga sospek na hawak ng mga kapulisan ay ang siyang mga taong responsible sa pagdukot at pagpatay kay Geraldine. Sana umano ay hindi lamang ang mga ito fall guy para pagtakpan ang mga totoong may kasalanan. Ang kaso ay considered pa din na unclosed dahil sa wala pa ring linaw sa kung sino ang pumatay at ano nga ba ang nangyari sa batang si Geraldine Palma noong August 11, 2007. Mas mahirap pa, ang tao na sanang makakapagsabi sa totoong nangyari ay hindi pa rin natatagpuan at walang nakakaalam kung buhay pa ba ito o katulad ni Dindin ay nakabaon na din sa ilalim ng lupa. Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag nyo pong kalimutang mag-iwan ng saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.